Umpisahan po natin ang ating balitang kalusugan, serbisyong medikal at sapat na gamot hatid ng DOH Eastern Visayas sa mga evacuees ng Bagyong Opong. Pinasigla! DOH Bicol at mga lokal na pamahalaan sa rehiyon patuloy ang post-typhoon health response matapos ang pananalasa ng Bagyong Opong. Pinasigla! 65 evacuation center sites sa Region 4A activated. Hygiene kits at medical supplies ipinamahagi ng CHD Calabarzon. Pinasigla! Nakuha na po natin ang ating mga balita, serbisyong medikal at sapat na gamot hatid po iyan ng DOH Eastern Visayas sa mga evacuees ng Bagyong Opong. May balitang hatid po sa atin live si Ken Pavula mula sa Eastern Samar. Ken, abay kamusta naman ang sitwasyon dyan sa inyo? Asek Albert nga Jeff, patuloy ang agarang pagresponde ng DOH Eastern Visayas katuwang ang lokal na pamahalaan sa mga nasalanta ng Bagyong Opong. Sa ngayon nasa 230 ang bilang ng mga evacuation centers dito sa lalawigan ng Eastern Samar. At isa ang National Pilot Opportunity School of Agriculture sa mga evacuation centers na nabanggit. Kabilang sa mga serbisyong medikal dito sa evacuation center ay profiling, konsultasyon, standby health commodities at standby medical vehicles. At tiniyak din ng DOH na may sapat na gamot na mga maipapamahagi. Samantala, nandito naman ang ating Development Management Officer ng Eastern Samar kasama ko, Asek at Jeff, si Dr. Jean Marie Igargo. Doc, matanong ko lang po, ano po ang mga kadalasang rason kung bakit nagpapakonsulta ang ating mga evacuees? Okay, yes, Ken. Ang kadalasan na reasons para magpapakonsulta ang ating evacuees ay ubo, sipon, lagnat, hypertension, diabetes, sakit sa skin. At dahil dito, naghanda tayo ng gamot para mabigyan solusyon ang mga pangangailangan ng mga kababayan natin. And dahil dito, gusto nating magpasalamat sa Department of Health Regional Office sa pangunguna ni Director Exuperia Sabalberino para sa suporta na binibigay natin. Meron tayong sapat na supply ng gamot kagaya ng paracetamol, antibiotics, Orisol, gamot sa hypertension and diabetes, at skin infections. Okay. Kung meron man tayong natutunan sa bagyong ito ay ang mahigpit na pagsunod sa mga utos ng local government unit at ng mga authorities sa preemptive evacuation. Number 2, if ever kung meron man exposure sa tubig baha, dapat magpakonsulta agad para agarang mabigyan ng gamot na kailangan. Nandito lang ang DOH para suportahan ang mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat, Doc. Samantala na natiling ating mga evacuees sa evacuation center hanggang kahapon ng alas 6 ng umaga dahilan upang ilipat ang ating konsultasyon dito sa ating RHU. Mula rito sa San Policarpo Covered Court, Eastern Samar, Ken Fabula. Balik sa inyo, Asek Albert at Jeff. Yes, Ken, bago ka sana nag-extra, gusto lang tanungin natin si Dr. Jean. Andiyan pa ba si Dr. Jean? Andito pa po, Asek. Yan. Oo. Dr. Jean, nabanggit niyo po yung ating mga kadalasang sanhi ng konsultasyon sa ating mga bakwit, sa ating mga evacuation center. Sinabi niyo po yung ubo, sipon, lagnat, tapos yung ikalawa po yung mga hypertension, yung diabetes, tsaka yung sakit sa balat. Doc Jean, paano po natin naiiwasan yung paghawa doon sa mga ubo, sipon, tsaka lagnat dyan po sa ating health center? Dr. Jean. Doc, ang tanong ni Asek Albert, paano daw po natin may iwasan yung paghawa or magkakahawaan yung mga evacuees natin kapag may mga ubo at sipon? Actually, sa evacuation center, mayroon namang adequate space sa mga co-evacuees para maiwasan ang pagkahawa-hawa ng mga sakit. For example, in the schools, mayroon naman silang sinusunod na yung mga may karamdaman na hinihiwalay na yon para hindi na madama yung iba. That is one way of preventing the spread of infection within the evacuation center.
And then Ken, pwede ba makisuyo sa ating camera no na tignan Yan. natin yung paligid ng evacuation center. Nabanggit kasi ni Dr. Jean no yung pagkakabuklod-buklod. Kung pwede hong pakipan yung camera para sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Yan, sige. Galawin natin papunta sa kaliwa o kaya sa Ayan. kanan. Yan na, gagalaw na. Yung baso, yung camera. Yung camera, Ayan. yan. Pakita natin yung paligid ng ating evacuation. Yan, okay. So nakikita natin, no, patuloy, ayun, no, nakikita natin yung mga serbisyo. Ken, sige nga, kwento mo kung ano yung mga nakikita habang umiikot yung camera mula sa lugar. Tsaka yung panahon dyan. Asek at saka Jeff, nakikita natin ngayon ang patuloy na pagbibigay ng serbisyong medikal ng ating RHU. Of course, sa pangunguna ng ating DMO at ang ating lokal na pamahalaan ng San Policarpo. Ang nakikita natin sa likod, Asek, no, ay yung mga evacuees din natin na umuwi na kahapon. Ayun, oo. Nakikita ko rin dyan, Ken, parang maganda na yung panahon dyan sa inyong lugar, ano? Yes, Asek. Actually, dito sa amin, sa San Policarpo, sa Eastern Samar, nakikita na namin ang haring araw. Oo. Pero sa kabila niyan, syempre, patuloy pa rin, andyan pa rin, naka-standby ang ating mga tauhan ng Department of Health at nagbibigay pa rin ng tulong. Kasi gano'n, Asik Albert, no, na maski maganda na yung panahon, yung kumbaga, tuloy-tuloy yung pag-monitor sa ating mga kababayan. Yes, tama yun, Jeff. Kasi ang nabanggit nga ni Doktora, no, na parang pagka-decamp, pagka-alis, sinusundan yan hinahatid sila, tapos may mga usually take-home medicines. Kung naresetahan sila ng antibiotic, binibigyan yung complete course. I'm sure nagkaroon. Doc Jean, siguro last question na lang no, mula sa amin. Ken, parilay kay Doc Jean, meron bang mga nagpakonsulta na nalusong sa baha at nangailangan ng doxycycline na mga ilan kaya yung mga ganun? Actually, kasi walang flooding dito sa San Policarpo. So wala tayong ganon for this time. Nako Jeff, no, Actually, nakita walang niyo sinabi flooding ni sa province of Eastern Samar. Ayun, yung sinabi ni Doktora, no, walang flooding kaya hindi na ngailangan ng doxycycline. So ang solusyon talaga ay flood control. Iyo. Ken, maraming salamat at Doc Jean, patuloy po kayong mag-ingat po diyan. Thank you.